Mismo sa article o sa diary ni Marcos Sr., diary June 12, 1972, sabi niya, Bongbong is our principal worry. He is too carefree and lazy. Here, ayan o. Sinasabi ni Sandra Gambok. Thank you. Ayan ang sinabi ng tatay niya. O, nakikita niya ba? O, ayan. Napin nyo lang niya, pakalat-kalat yan dan sa internet. Grabe, sabi niya ng gano'n, hindi kita pinapanood, ini-skip kita, gano'n, di ba? Napanood na ano nyo yun, sa vlog ko. But I respect him, and I totally understand. Sabi niya, Lenny supporter ako, pero hindi, never ever ako maging bangag supporter, sabi niya. Lenny, Sara siya, actually. Bilang isang Pilipino, actually hindi ako natakot sa kanya. Matatakot kay Nelson. Diba? Nag-usap kami, chika-chika. You know, iba yung pag nakita mo yung kapwa mo Pilipino sa ibang bansa. Kape-kape kami. Wala akong naramdamang takot, but sa halip, appreciation. This is not about, kung tutuusin, diba? Sinabi niya sa akin, Lenny supporter ako. Kung sarado ang utak ko, katulad ng mga bangag supporter, sabihin ko, di, iiwasan ko siya. Ay, Lenny ka pala, dadadada. Pero true to himself, very honest person na sinabi niya, Lenny supporter ako, Lenny pa rin ako. But sinabi niya sa akin, pero bumilib ako sa iyo, Maharlika, kasi si Bangag, okay, na sinuportahan mo, sabi niya, 6 na taon akong galit na galit sa iyo. Di ba? Kasi inaano mo si Lenny, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. You know, that's normal sa politics eh. Pero sabi niya, dahil ikaw ay nanindigan at sa kabila ng pagsuporta mo kay Bangag at nagising ka, I'm here to support you. Nandiyan po yan sa vlog namin. But again, bakit ko to kinukwento? Kasi ang layunin namin ni Nelson, layunin natin pareho, whether si Lenny sinuportahan mo o kung sino man ang sinuportahan mo, yung kaalwanan ng Pilipinas. Kaya ang sabi ko, enough for the dilawan and the pinklawan, pulahan and green. Just between kadiliman and kaliwanagan. Bangag versus maisog. See? So we have to unite. Doon sa mga leaders all over the world, you know, na mga gusto nyong sumali sa maisog. Forget about your personal mga galit. Normal lang yan. May mga factions tayo sa buhay. You know, gusto nyong manalo tayo sa laban na to, we have to unite. Forget about dahil si ganito, dating dilawan, si Maharlika, ganito, si ganyan, ganon. Set aside your personal things. Then we could win. Anyway, ang tatanda na natin. Di ba? Forget about that. Okay, going back, mga kababayan. See? Sabi ko, hindi ito usapin tungkol sa kung ano ka dati. Kasi tapos na yun eh. Nabudol na tayo. And you, na mga supporters dati ng Dilawan, na sinasabi ko sa inyo, nagalit na galit kayo sa akin dahil kumakampi ako kay Bangag. And now, na binubodya ko si Bangag, galit pa rin kayo sa akin? Saan ako lulugar? Saan kami lulugar? Kaming mga nagising. Kung humarap kayo lahat sa salamin at kausapin nyo yung sarili ninyo, ito bang bunganga ni Nganga Bells ni Maharlika? Ano pinagsasabi nito? You talk to yourself, to your conscience. Di ba? Kahit galit na galit kayo sa akin dahil sa Marcos supporter ako for 6 years. And now, tahimik kayo? Hindi ba pwedeng yung galit nyo wala na dahil pareho na tayo? Kasi ibig sabihin, nanindigan ako dahil yung mga pinangako dito sa mga farmers, not only farmers again, sa lahat ng mga Pilipino, sabi ko nga, kung matalino kayo dahil matatayog naman na inyong pinag-aralan, balikan ninyo ang kanyang sona, kahaba-haba ng mga kasinungalingan. Pero kinuha ko lang po yung mga, yung talagang straight na sa mga taong bayan na naramdaman nyo yung negative result. Na sinasabi niya, kanina, doon sa binasa ko, ang papatayo ng ospital, wala namang naipatayo. But anyway, tuloy natin dito. Sabi niya, okay, ang mga suliraning agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kakulangan sa supply ng ating pagkain upang masuportahan ang mga mamimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili. Sinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ng produksyon sa susunod na panahon ng pagtatanim o planting season sa pamamagitan ng tulong financial at technical. Asan ang tinulong sa inyo mga farmers?
Di ba? Nag-aayuda sila, but that's long term. What is that ayuda? That is political interest. Binibigyan kayo ng ayuda in preparation sa 2025 and also dahil bulusok na ang trust rating ng mga bangag. Kaya po kayo ay sinusuhulan ng mga ayuda na yan. Ang dapat ibigay po sa inyo ay oportunidad na panghabang buhay. Trabaho, i-improve. Katulad ng sinabi niya, ospital. Kung magkakaroon ng ospital sa inyong bayan, definitely magka-create ng trabaho. Ano yung trabaho? Nurses, doctors, yung mga tambay dyan ngayon na walang trabaho. Mga sa utility, gardeners. You know, mabibigyan kayo ng trabaho. Eh kaso, yung budget, di ba, yung 90 billion na dinownload sa opisina ni Bangag at ni Bartek, sa bulsa lang nila napupunta. Kayo, nagalit sa akin, na dating supporter pa rin ng mga dilawan, okay? Magalit lang kayo. Anyway, kayo naman ang magdurusa eh. Hindi naman ako. Di ba? Hindi ako magdurusa. Kung hindi kayo mabibigyan ng mga proyekto ng gobyerno, hindi po ako magdurusa. Kayo. Anong sabi ni Marcos Jr.? Magbibigay tayo ng pautang habang mas mailalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bilihin ng mga bulto ng gobyerno. Asaan? Nilapit ba sa inyo? May magsasaka ba dito? Palangga, may magsasaka ba? Import, import, import. Dahil nga sila ang kumikita, mga kababayan. Ano ba sabi ng Bangag dito sa kanyang speech? Sa SONA niya? Kabilang dito ang abono. Pesticidio. Putang na. Tagalog ba yun? Pesticides ito, pesticidio. Tagalog ba yung pesticidio? Makakang tarak ko sa yung ano eh. Sounds like eh. Anyway, ang mga karapat-dapat na ano sabi niya? Mga punla. Oh, yung punla mong wala ng punla. Oh, baka yan ba? Buisit. Feeds, fuel subsidy at ayuda para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo para sa pangmatagalang solusyon. Itaas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura. Asaan? Again, babagsak na naman tayo sa sinasabi niyang bilang na ang araw ng mga smugglers, pero sila ang smugglers. Sila ang sindikato. Sila ang mafia. So kaluoy ka mo. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay Lenny supporter, na galit sa akin, noon, eh dapat nga love nyo na ako, di ba? Kasi pareho na tayong anti-Marcos. Hello? Gamitin nyo nga yung mga neurons sa mga hitad. Sabi ni Kuting, para sa matagalang solusyon, itaas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura at magawa natin ito. Anong petsa na? Nagawa ba? Pagtitibayin natin ang tinatawag na value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga mamimili. Nasaan? Paano ka yung mga magsasaka? Recently, I think last year, nakita ninyo kung paanong walang suporta ang bangag na gobyernong ito. Yung mga harvest ng repolyo, sibuyas, last year, prior to that shortage of sibuyas, nung na-normalize na. Anong ginawa ng ating mga palangga sa norte? Tinapon nila yung mga repolyo nila. Walang bumibili. Why? Walang gobyernong tumutulong sa kanila na i-market ang kanilang repolyo o sibuyas. Kasi ang naima-market, yung in-import ni Michael Ma na kasabwat ni Lisa, kasabwat ni Marcos Jr., kasabwat ng mga bangag. So you have to put that in your head. Mga kababayan, ako ba ang makikinabang dito sa pinagnangak-ngak ko? Sige nga. Pag ginawa ba ni Marcos Jr., sinuportahan ang mga magsasaka, isinabuhay niya yung mga kadyutahan niya. Sino ang maganda ang buhay? Hindi ba ang mga kawawa nating magsasaka? Alam nyo kung gaano kahirap na nagtanim ka, walang gustong bumili ng iyong paninda. Why? Kasi ang binibigyan ng pansin ng gobyerno yung import. Okay? Imported products.
Ini-import natin ang gulay. Ini-import natin ang isda. See? Kasi doon sila kumikita. Sino ang talo? Not only ang magsasaka, but tayo dyan na consumers. So if you just open this head, you have to get out from your house right now, mga palangga. Sabi niya pa, may mga bahagi ng nabasa ko na yan. May ikulalya, paulit-ulit. Okay. Ang pagsasaliksik para sa mga makabagong paraan ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ay masusing gagabayan ng Department of Agriculture. Ang produksyon ng farm inputs o mga kakailanganin ng mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang sakahan ay ating iayon sa mga hamong dala ng climate change, eklabus, and global warming. Question: meron ba dito na magsasaka? Anyone? Please comment. Mamaya ko nabasahin yung mga nyo mapalangga, mga pa-colorful ninyo. Meron ba? Kung meron, mag-comment kayo dyan. Wag lang trolls, kasi kilala ko yung mga trolls. Magko-comment yung mga trolls yan. Kung meron bang ginawa sa inyong proyekto. Ang dami pong pera natin, mga kababayan. Ninanakaw lang ng mga ihudi punggol. Nga nami pang tusloko ng mga giti. Okay? Now what? Balikan natin ang mga kasinungalingan ni Marcos Jr. between Bangag supporters and Maisog supporters. Again, forget about the yellow, pink, forget about that. It's gonna be 2. Bangag, mamili ka or Maisog ka para sa bayan mo. No October 7 of 2021, nung bago pa lang, binubudol pa lang kayo ni Marcos. Itong October 7, 2021, tandang-tanda ko to mga palangga. Ako ang pinakaunang-unang supporter ni Bangag Jr. na pumunta sa Carson Park. Okay? Carson, California. Mga more or less 30 kami. Na unang nangampanya sa kanya. Okay? Nagbayad ako. Yes, kami. $300 for that particular place. Kaninong pera yon? Amin. Hindi kami nangyayon kay Bangag. Kasi umasa kami na ibabangon kayo. See that yung sakripisyo namin at ninyo dyan sa iba't ibang bansa. October 7, 2021 din, nung sinabi ni Marcos Jr. na itutuloy niya ang war on drugs ni PRRD. Ang sabi niya, but focus on prevention, education, and rehabilitation. Where is it now? Nasaan na? Nagkaroon ba siya? Katulad kay Pangulong Duterte na 3 million, ilan ba yon? Millions of Filipinos yung mga surrenderies na nagparehab. Nasaan ang kay Kuting? Nasaan yung war on drugs niya? Sabi niya, napakaganda ng ang sabi ng mga Bangag na kesyo magkaiba. Okay? Yung kanilang war on drugs, ang approach nila compared to Duterte kasi wala daw nagbuwis ng buhay o hindi nagdanak ng pula-pula katulad dun sa Alitagtag. Paano nga naman magdanak ng pula-pula? Kasabwat nila! Puta! Paano magkaroon ng dugo-dugo doon? Ng dinuguan? Kung kasabwat nila at protektor sila sa driver at sa manufacturer katulad na lamang nung na-acquit na si Saya Rot. Paano magdadanak ng pula-pula mga kababayan? Binudol tayo. October 7 of 2021, nung punong-puno ako ng pag-asa na akala ko itutuloy niya yung magandang ginawa ni Duterte in terms of drugs. But look, kaya sabi ko, forget about being yellow and pink or green or red. Just choose Bangag or matapang or maisog o Uragon. Pinangako niya yan. Balikan niyo, dokumentado itong pinagsasabi ko sa inyo. Hindi po magkakaroon ng paggugurguran between sa mga Bangag o manufacturer kasi sila-sila. Remember, sabi ko nga si Mark Anthony Sayarot, nahuli noong Nobyembre of 2022, November 18, 2022. Prior to that, sa paghuli sa kanya, na siya ay sinorveillance siya for
I think 6 months ang surveillance kay Sayarot na nahuli na mayroon sa manufacturing pulboronic sa Alabang at nahulihan siya ng 1.8 tons at nakuha yung mga paraphernalias at kung ano-ano pa na talagang siya ay nagluto. So ano nangyari? Hindi nakulong, sa halip, di ba sabi ko, protektado ng government and recently acquitted. May, last month. Ang galing, di ba? So kaya wala po talagang babaha na pula-pula. Alright? Ano pa mga pinangako sa inyo ni Kuting? Ito, mga pangako niya to nung election pa lang. Okay. Nabanggit niya to kanina, nabanggit ko sa speech niya. I-modernize na yung mga fishing vessels. Ang mga boat ng mga fishermen, ng mga fisher folks. Puprotektahan niya ang mga fishermen at bibigyan ng mga magagandang equipment. Look at now, dyan sa ating South China Sea. Okay? Sa Ayungin Shoal. Okay? Doon sa kung saan may dispute. Ano nangyayari dyan? Pinrotektahan ba ni Marcos Jr. ang mga fishermen? Anong sabi ng mga fishermen recently sa Maisog? Nung panahon ni Duterte, nakakapangisda sila. Pero nung ngayon panahon ni Marcos, hindi na sila nakakapangisda dahil sa jutang ginimis na tensyon. And now you choose between bangag, uragon, o matapang, maisog. Comment kayo dyan yung mga mamaya basahin ko. Then, ang pinaka-famous na ipinangako sa inyo, ang bugas. Asa naman ang bugas karon? Na tag 20. Wala nang 20. Ang 1/4 20, di ba? 20 pesos na bigas. Yan paulit-ulit. Yan ang pinambudol niya sa atin. Pinangbudol niya during campaign season. Next, another pambudol niya sa atin. Nangako siya na poprotektahan niya ang human rights. Okay? Ang karapatan ng ating mga Pilipino. So ano nangyari ngayon mga palangging? Ano ang karapatan? Number 1, binabiolate ang human rights ng members ng KOJC. Tanungin kita uli. Kasi etong problema sa ating mga Pilipino, ito yung sakit nyo na gusto kong gamutin. Hindi porket hindi natin sila karelihiyon, pababayaan natin sila na apihin ni Marcos Jr. ni Lisa na padala ng 2 batalyon at harasin ang mga kabataan na nag-aaral lamang doon at nananahimik nagpe-pray mga kababaihan. Nakita nyo, pero look at you, media. Tahimik kayo, mga jutang ginimis kayo. Kayo, mga ibang religious group, kayo, mga iba, anumang grupo. Kayo, you. Ang dami pong religious group sa Pilipinas na hindi natin alam na karapatan yan. Okay? Bawat isa sa atin may karapatang magkaroon ng choice sa ating pananampalataya. Whether you are Katoliko, KOJC, INC, Muslim, or what? Lahat tayo may karapatan. Hindi natin pwedeng pabayaan, gumaya tayo sa mainstream media na mga yawa na hindi inuulat ang pang-aapi sa mga bata at nilulusob ang property ni Pastor Kibuloy. Okay, fine. Okay? Galit kayo kay Pastor Kibuloy kasi sa mga fabricated na ginawa ni Ontiveros. Okay? That's my opinion in terms of watching dun sa kanilang sa kanilang Senado. Okay. But if your opinion is magkaiba, na ang tingin nyo kay Pastor Kibuloy is ganito, ganyan, masamang tao, fine. Kasi kanya-kanya tayo. My question to you people. Yung bang mga bata doon na naniniwala sa kanilang faith, yung mga kababaihan na naniniwala sa kanilang faith, idadamay ba natin sila? Ang kasalanan ng isa, kung may kasalanan man, ay hindi kasalanan ng lahat. Hindi porket sila ay naniniwala sa kanilang pastor at kunyari may na-violate, for the heck. Okay? May na-violate na kasalanan.
hindi pwedeng isisihin sila kasi sumasamba sila, ganyan. Di ba? Nung nangangampanya pa lang si Marcos Jr., ano ang sabi ninyo? Ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Meaning, ang kasalanan na nagawa ni Marcos Sr. nung siya ay naging diktador nung 20 years, na pinatunayan ni Marcos Jr. na mas mahigit siyang diktador. Diba? Ano sabi natin? Huwag isisisi kay Marcos kasi, hindi naman siya kasali doon. Pero nakinabang siya kung ano man yon. So it's the same thing dito sa, pinag-usapan natin, human rights violation nitong bangag na ito. So you have to gamitin yung utak nyo. Sayang naman yung mga moral values ninyo, yung mga paniniwala ninyo, yung faith nyo sa Panginoon. If you have that faith. Tama ba yon? Sige, ipagpalagay na natin. I-convict na natin si pastor dahil yun ang gusto nyo eh. Convict na natin siya. For the heck of the vlog. Tama ba ang ginawa ng gobyerno na ang hinahanap nila ay si Pastor Quiboloy pero wawasakin nila yung gate na wala silang search warrant? Kung ganyan ang thinking nyo bilang Pilipino, good luck! Kasama kayo sa pagbulusok at never ever kayo magkakaroon ng maayos na Pilipinas. Third world, fourth world, baka 13th world country kung merong ganyang term. Buisit. Now, mamili kayo, mga kababayan. Mamili kayo na kailangan bilang na ang araw ng bangag na gobyernong ito. Dahil pa ulit-ulit kong sinasabi sa inyo, mga kababayan, walang leadership ever since the world began dahil nga siya ay polboronic. Siya ay problema ng kanyang ama noon pa. Sabi ko nga sa inyo, ayon sa aking source, mamamatay na lang, ilang oras na lang o minuto na lang ang iniintay ni Marcos Sr. na para mabawian ng, magmaalam na hinahanap pa nila si Bangag kasi nasa Bangagan. Oh. 'Di ba? So yan 'yon, mga palangga, ang katotohanan. Mismo sa article o sa diary ni Marcos Sr., diary June 12, 1972, sabi niya, Bongbong is our principal worry. He is too carefree and lazy. Here, ayan sinasabi ni Sandra Gambak. Thank you. Ayan ang sinabi ng tatay niya. Nakikita niyo ba? Ayan. Napin nyo lang niya, pakalat-kalat yan sa internet.